Si Rito ay isang taunang lalaki na hindi makakuha ng isang babae para maging kanyang kasintahan. Ngunit nagbabago ang lahat nang ang isang alien princess ay umibig sa kanya, na pinilit siyang makipag-boyfriend para hindi masira ng kanyang ama ang planeta. Nagsisimula ang lahat sa kalawakan, kung saan hinahabol ng Galactic Patrol ang isang takas na babae sa isang space jet. Sa kabila ng kanilang numerical advantage, hindi makahabol ang patrol sa dalaga hanggang sa pinapayagan ng kanilang commander na gumamit sila ng missiles. Nagpapadala ang mga patrol ng ilang missiles sa kanyang ship, na nagiging sanhi ng malfunction nito, ngunit wala siyang intensyon na mahuli at gumamit ng ilang device upang mag-warp sa kalawakan at oras, na iniwan ang patrol na walang ibang magawa. Samantala, sa mundong Earth, isang lalaki na nagngangalang Rito ang nagpaplanong manligaw sa kanyang crush, si Harona, para lamang sa kaibigan niyang si Saroyama na sirain ang plano. Tinanong niya kung gaano katagal niya balak ligawan si Harona, at sinabi ni Rito sa kanya na plano niyang magtapat sa kanya ngayon. Mamaya sa klase, nagganita ni Rito noong una niyang nakita si Harona sa ikalawang taon niya sa junior high. Mula noong araw na iyon, gusto na niyang yayain ito, ngunit may ibang plano ang Diyos para sa kanya. Sa tuwing susubukan niya, may pumipigil sa kanya na magtapat sa crush niya, pero iba ang tingin ng ating bida ngayon. Noong nakaraan, si Rito ay inakusahan ng pagsira sa hardin ng paaralan, at isang buong klase ang nagsimulang tretuhin siya na parang isang basura. Gayunpaman, si Harona lamang ang may kaunting tiwala sa kanya. Pero kahit hindi man lang nag-hi sa kanya, nahulog si Rito sa kanya. Ngayon ay dumating na ang oras para sabihin ni Rito ang kanyang nararamdaman. Habang naglalakad siya palabas ng paaralan, naghahanda si Rito na magtapat at nagawa niyang pigilan siya. Maya-maya, may bumagsak na spaceship at dumapo sa tabi niya na sinisira ang kanyang planong magtapat sa kanyang crush. Mamaya, umuwi si Rito na nanlulumo at dumiretso sa kanyang silid, kung saan siya ay nakatanggap ng tawag mula kay Saroyama, na pinagtatawanan ang kanyang patuloy na pagkabigo. Kaya binanggit ni Saroyama na talagang hindi na magkakajowa si Rito, at talagang tutol ang plot armor sa kanya na magkaroon ng isa at siya ay bumagsak na parang mga baraha. Nang magprotesta si Rito, hiniling ni Saroyama sa kanya na isipin si Harona na naka-swimsuit upang maisip parent siya kahit papaano. Matapos maimagine yun ni Rito, hiniling niya sa kanya na tulungan siya bago magtapat kay Harona. Habang nakababad sa paliguan, sinusumpa ni Rito si Saroyama dahil sa pagiging isang walang alam na talunan na walang sariling babae, ngunit umaarte na parang siya ang coach ng bayan, na namimigay ng mga tip kung paano makapuntos. Gayunpaman, hindi niya maiwasang sumang-ayon sa payo ni Saroyama, na nagpaisip sa kanya kung paano siya magiging immune sa mga babae. Sa sandaling iyon, napansin niya ang ilang mga spark sa kanyang bathtub, na nagiging sanhi ng isang maliit na pagsabog. Kapag tumila na ang tubig, nakita ni Rito ang kanyang sarili na nangangapa ng mga pinakamalusog na asset sa buong mundo. Pagtingala, nakita niya ang isang babae sa kanyang harapan, na masaya na matagumpay na nakatakas sa mga humahabol sa kanya. Ang sigaw ng takot ni Rita ay narinig ng kanyang kapatid na babae, na tumatakbo papunta sa banyo, ngunit wala siyang nakita sa loob. Sa pag-aakalang naghahalusinate siya, kinukutya niya si Rito na ihinto ang paglalaro sa kanyang imahinasyon at makakuha ng isang tunay na babae na liligawan. Maya-maya, pumasok si Rito sa kanyang silid na nalilito pa rin sa lahat at natagpuan ang parehong babae sa kanyang kama, walang suot kundi isang tuwalya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lala mula sa planetang Dok, na nagpapaliwanag na siya ay teknikal na alien sa pananaw ng Earth. Tumanggi si Rito na maniwala sa kanya, dahil nagsasalita siya ng kanyang wika, ngunit ipinakita sa kanya ni Lala ang kanyang buntot bilang patunay ng kanyang pinagmulang extraterrestrial. Tinanong ni Rito kung bakit siya nagpakita sa paliguan, at ipinakita sa kanya ni Lala ang kanyang bracelet na bumabalot sa kanya sa mga random na lugar tuwing ginagamit niya ito. Ipinaliwanag niya kung paano siya hinabol sa kalawakan, kaya noong ginamit niya ang pulse Ares para makatakas, napunta siya sa kanyang bathtub. Habang sinusubukan ni Rito ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang pagkabigla, muling nakipagkita si Lala sa kanyang alagang si Pecky, na nagawang makatakas kasama niya. Tinanong niya kung sino ang mukhang talunan na lalaki na ito, at napagtanto ni Lala na hindi niya tinanong ang kanyang pangalan. Pagkatapos magpakilala ni Rito, ibinunyag ni Lala na si Pecky ang all-purpose costume robot na siya mismo ang nagdisenyo.
Pagkatapos ay itinapon niya ang kanyang tuwalya, at ipinakita kung paano maaaring maging anumang costume na gusto niya si Pecky at ibalot sa kanyang katawan. Habang nakahinga ng maluwag si Rito, dalawang lalaki ang tumalon sa bintana para hulihin siya. Iminungkahi ni Pecky na gamitin muli ang bracelet, ngunit ipinahayag ni Lala na kailangan itong i-charge para sa isang buong araw bago niya ito magamit muli. Habang kinukuha ng mga lalaki si Lala at nagsimula siyang lumaban, hindi maintindihan ni Rito kung ano talaga ang nangyayari. Ang kanyang kapatid na babae, sa ibabang palapag, ay naririnig ang lahat ng ingay. Ipinakita ni Rito ang kanyang panloob na Ronaldo skill para tulungan si Lala na makatakas. Habang sina Rito at Lala ay tumatakbo sa mga rooftop, si Harona, na dinadala ang kanyang aso sa paglalakad, ay nakikita sila mula sa kalye. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga humahabol ay naghagis ng isang truck sa kanilang daan upang harangan ang landas, at muling napalibutan ang dalawa. Habang sinusubukan ni Rito na gumanap bilang isang bayani, isang UFO ang nagpakita at lumabas ang isang lalaki na nagngangalang Justin. Hiniling niya kay Rito na lumayo sa daan, nagbabantang gagamit ng puwersa kung hindi siya susunod. Sa kabila ng nanginginig na kanyang katawan, hindi kayang bitawan ni Rito ang kanyang nag-iisang pagkakataon na magkaroon ng babae at tumayong matatag. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na si Lala ay tumakas sa kanilang lugar dahil ayaw niyang magpakasal, at pagod na siyang makakita ng mga bagong lalaki araw-araw. Iginiit ni Justin na ito ay kagustuhan ng kanyang ama, ngunit sinabi ni Lala na wala siyang paki at nagpapatawag ng vacuum device. Kapag na-activate na ang device, hinihigop nito ang mga humahabol kasama ang lahat ng lupain sa paligid, at hindi maalala ni Lala kung paano ito i-deactivate. Habang si Rito ay nakakakita ng pinakaunang vacuum sa kanyang buhay, ang vacuum ay sumabog, na iniwan siyang nakabenda. Kinabukasan, habang naglalakad si Rito papuntang paaralan, iniisip ang tungkol sa mga pangyayari kagabi, pinigilan siya ni Harona na tanungin siya tungkol kagabi. Gayunpaman, nagpa siya si Rito na gamitin ang pagkakataong ito para magtapat sa kanya. Nang sa wakas ay sinabi niyang gusto niya siya, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita si Lala sa tabi niya, na nag-aakalang nagpo-propose siya sa kanya at sabik na tinanggap ito. Nakipagyakapan siya kay Rito at nagpa siya pa na pakasalan siya, na iniwan si Harona sa pagkabigla. Kinabukasan, nagising si Rito at nakita niya si Lala na natutulog na walang suot sa kanyang kama. Tinanong niya kung bakit wala itong suot, para lang malaman na nagpapahinga si Pecky sa pagiging costume niya. Maya-maya lang ay nagpakita ang kanyang kapatid na si Mekan upang magtanong kung ano ang kanyang almusal, ngunit agad na umalis nang walang sabi-sabi. Pagkatapos mag-transform ni Lala sa kanyang damit, tinanong siya ni Rito kung bakit siya natutulog dito sa unang lugar. Sabi ni Lala, normal lang na matulog ng magkasama pagkatapos ng engagement, pero hindi man lang pumayag si Rito sa engagement. Napaluha siya at tinanong si Rito kung ayaw nitong kasama siya, na nag-udyok kay Rito na umatras bago niya maipaliwanag ang anuman. Biglang lumabas si Justin at humingi ng paumanhin sa muntik niyang pagpapahirap sa nobyo ni Lala. Binanggit niya na sinunod ni Rito ang lahat ng tradisyonal na pamamaraan mula sa Devilok, at ngayon ay naging engaged na kay Lala. Lumalabas na ang pag-amin sa kanilang planeta ay nangangailangan ng paghawak ng mga asset, na nagawa na ni Rito. At dahil walang pagtutol dito si Lala, opisyal na silang mag-asawa. Nang subukan ni Rito na magprotesta, ibinunyag ni Justin na ang paghawak sa mga assets ni Lala nang hindi talaga siya gusto ay maituturing na panliligalig, at ang Devilok ay walang pagpipilian kundi magdeklara ng digmaan sa Earth. Inihayag niya na ang kanilang hari ay isang warmonger na sumangkop sa buong kalawakan, at papawiin silang lahat kung sumiklab ang digmaan. Ipinaliwanag pa niya na ang pagpapakasal kay Lala ay gagawing si Rito ang kahalili sa Devilok, na nangangahulugang mapapamahalaan niya ang lahat ng mga planeta sa ilalim ng kanyang utos. Bago tuluyang maunawaan ni Rito ang sitwasyon, nagsalita si Mekan mula sa labas ng pinto na mahuhuli na siya sa paaralan. Habang papunta siya sa paaralan, napansin ni Saroyama ang pag-aalala sa kanyang mukha at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Gusto ni Rito na i-clear ang hindi pagkakaunawaan kay Harona, ngunit nilampasan niya ito nang hindi nagsasalita, na nagpaunawa sa kanya na ang mga bagay ay mas masahol pa sa inaakala niya. Mamaya sa klase, hindi makapag-focus si Rito sa lecture dahil sa sitwasyon ng buhay niya ngayon. Gustong-gusto niyang makausap si Harona,
kaya nagpa siya siyang sundan ito pagkatapos ng klase. Nang pumasok si Harona sa locker room, naghihintay siya sa labas, ngunit lumalala ang mga bagay nang magpakita si Lala. Habang nababaliw ang lahat ng lalaki sa kanya, mabilis na tumakbo si Rito pababa para harapin siya. Nang tanungin ng mga lalaki si Rito kung sino ang babaeng ito, kumpiyansa niyang isiniwalat na siya ang kanyang nobya, at nagsesyon pa ang dalawa kagabi. Nang marinig ito, nagalit ang mga lalaki at nagpas siyang pahirapan siya, na nag-udyok kay Rito na buhatin si Lala at tumakas. Samantala, si Harona ay nasa locker room sa ilalim ng maling impresyon na ang pag-amin ay hindi para sa kanya. Habang tinatakasan ni Rito at Lala ang mga lalaki, sa huli ay nakatagpo sila sa isang dead end. Kaya hiniling ni Rito sa kanya na gamitin ang isa sa kanyang mga imbensyon upang mailabas ang mga ito. Mabilis na hinugot ni Lala ang kanyang bracelet at nag-teleport ang dalawa, naiwan ang kanyang uniforme. Nagpapakita ang dalawa, ngunit walang suot sa loob ng locker room ng mga babae, at ipinapalagay ni Harona na walang kahihiyang ginagawa nila ito sa sikat ng araw. Sinubukan ni Rito na ipaliwanag ang mga bagay sa kanya, ngunit ang lalaki ay hindi nakadamit para sa okasyon at nasample. Pag-uwi, nadatnan niya si Mecca na nakikipagtsaa kasama si Justin, na nagpapaliwanag na gusto niyang makilala ang pamilya ni Rito. Nang malaman na pakakasalan ni Rito ang alien na prinsesa, ipinakilala ni Mecca ang kanyang sarili kay Lala at hiniling sa kanya na alagaan siya, kahit na mayroon itong extra chromosome. Dahil doon, nagkakilala sina Lala at Meccan, na napagtanto ni Rito na wala ng paraan para makaalis dito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Justin na sumama sa kanya at tinanong kung may paraan upang masira ang pakikipag-ugnayan. Si Justin sa una ay nag-aalinlangan, ngunit nagpas siyang sumagot kapag sinabi ni Rito na ito ay hypothetical lamang. Ipinapaliwanag nito ang konsepto ng cool-off, kung saan ang isang tao ay maaaring magbalik ng isang online na order kung ang produkto na kanilang natatanggap ay iba sa kung ano ang na-advertise. Ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa isang pakikipag-ugnayan, at si Rito ay kailangang hawakan muli ang kanyang banal na asset upang mabaliwala ang ugnayan. Sa ibang pagkakataon, habang iniisip ni Rito kung may kakayahan ba siyang gawin ito, ang isang masayang kinabukasan kasama si Harona ay nagbibigay sa kanya ng motibasyon na magpatuloy sa kanyang mga plano na ipawalang bisa ang kanilang pakikipag-ugnayan. Kailangan niyang gawin ang pagkilos na ito bago ang bukas ng gabi, ngunit dahil abala si Lala sa paglalaro ng mga video game, lumapit si Rito sa kanya at nagpas siyang gawin ito, para lamang magpakita si Justin at ihayag na pabalik na siya sa ship mamaya. Habang si Lala ay nasa shower, siya ay pinigilan ni Pecky, kaya nagpa siya siyang akitin si Lala sa kanyang silid. Gayunpaman, naghinala si Mecca na pinaplano niyang magkaroon ng sesyon at pinatulog si Lala sa isang silid ngayong gabi. Nang gabing iyon, natutulog mag-isa si Rito ngunit nagising si Lala na natutulog sa tabi niya. Napagpasyahan niyang hawakan siya kapag natutulog siya ngunit muli siyang pinigilan ni Pecky. Sinubukan niyang muli ng maraming beses sa buong araw, ngunit paulit-ulit siyang binabaliwala ng plot armor. Pagkatapos ng isang buong araw, napagtanto niyang isang oras na lang ang natitira sa kanya at nagpas siyang makipag-usap sa kanya ng harapan. Habang dinadala siya sa labas, sinabi ni Rito na kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan, ngunit bago niya magawa, nagsimulang magsalita si Lala tungkol sa kung paano walang pakialam sa sinasabi niya sa Royal Palace, kaya nagpa siya siyang tumakas. Nang makilala niya si Rito, agad niyang napagtanto na iba ito sa iba dahil hindi lang niya pinaniwalaan ang kwento nito kundi pinrotektahan din siya. Kahit noong tinakat ni Justin ang kanyang buhay, tumanggi si Rito na umatras, na talagang ikinatuwa niya nang makita siya sa ganitong estado. Nag-aalangan si Rito na sabihin sa kanya ang totoo hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng oras. Kinabukasan, pag-alis niya papuntang paaralan, binati siya ni Justin at ng kanyang mga tauhan para sa pakikipag-ugnayan, na ikinainis ng lalaki. Sa klase, napagtanto ni Rito na ang kanyang buhay ay naging isang kumpletong naiiba mula nang nagpakita si Lala, at ang paaralan ay ang tanging lugar kung saan siya makakatagpo ng kapayapaan. Kumpiyansa siya na maaayos niya ang hindi pagkakaunawaan kay Harona at maaayos ang lahat, ngunit nawasak ang lahat ng kanyang pag-asa at pangarap ng ipakilala si Lala bilang transfer student sa kanyang klase. Dinala siya ni Rito sa rooftop upang tanungin kung ano ang kanyang pinaplano, ngunit ipinahayag ni Lala na gusto lang niyang maging malapit sa kanya sa lahat ng oras.
Nagsimulang mamula si Rito at nagtanong kung paano siya nakapasok sa kabila ng pagiging alien, at ipinakilala niya sa kanya ang konsepto ng magandang pribilehiyo. Dahil nakapasok na siya, pinakiusapan siya ni Rito na huwag masyadong magpapansin dahil alien siya ay isang alien. Sinabihan din siya ni Pecky na maging maingat, sa pag-aakalang maaaring saktan siya ng mga tao kapag nalaman nilang siya ay isang prinsesa ng Delek. Hiniling ni Rito sa kanya na huwag mag-stand out, ngunit gumuhit siya ng kakaibang unggoy sa kanyang klase, naghagis ng isang hindi normal na malakas na pitch sa baseball, at nagagawang kamuhian ng lahat ng lalaki si Rito sa pamamagitan ng patuloy na paglapit sa kanya. Pagod na sa kanyang mga kalokohan, muling dinala siya ni Rito sa rooftop at sinimulan siyang pag-alitan, ngunit nangako siyang mag-iingat mula ngayon. Samantala, habang naglalakad si Harona sa mga bulwagan habang iniisip ang lahat ng nakita niya, napansin niyang naiinis si Rito. Sinusubukan niyang kausapin ito, ngunit sinabi ni Rito na abala siya nang hindi man lang siya nakikita. Gayunpaman, kapag napagtanto niyang si Harona iyon, hinimok niya itong makinig sa kanyang sasabihin. Kapag nasa labas, nag-short circuit ang utak ni Rito, at nakalimutan niya kung paano magsalita. Nang sa wakas ay naglakas siya ng loob na magsabi ng isang bagay, tinanong niya si Harona kung ano ang tingin niya kay Lala. Sinabi niya na si Lala ay kaibig-ibig at masayahin, at kung bakit siya mai-inlove sa kanya ay maliwanag nang sabihin niyang, bagay talaga sila ni Lala at naging kulay abo si Rito, para lang magpakita si Lala at kaladkarin siya palayo. Gayunpaman, kahit na nakauwi na sila, si Rito ay nasa kawalan pa rin ng pag-asa, sa pag-aakalang nawala ang lahat ng kanyang Rizzler aura sa harap ni Harona. Nang mapansin ni Mekan ang depresyon na lumalabas sa kanyang mukha, nagmumungkahi si Mekan na lumabas sa isang lugar para magpalit ng tanawin. Sinabi niya na hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lala na galugarin ang Earth, kaya makakabuti rin ito para sa kanya. Kinabukasan, nagtungo si Lala sa lungsod at umaakit ng atensyon mula sa kung saan-saan dahil iniisip ng mga tao na nag-cosplay siya. Kinaladkad siya ni Rito sa isang eskinita, at tinanong kung maaari siyang magsuot ng ibang damit dahil masyadong namumukod tangi ang isang ito. Matapos subukan ng isang grupo ng mga walang kabuluhan na mga damit, sa wakas ay nakakuha si Lala ng isang mukhang normal, at silang tatlo ay nagsimulang tuklasin ang lungsod. Sa kalaunan, nakatagpo si Lala ng larong crane na nagbibigay ng mga plushies bilang gantimpala, at nagpa siya si Rito na maglaro para sa kanya na parang isang alpha male. Kapag talagang nanalo siya ng stuffed bunny, labis na natutuwa si Lala at nangako na pahahalagahan ang Reg along ito. Habang papunta sila sa labas, nagsimulang mawala ang mga damit ni Lala, at nalaman nilang nauubusan na ng enerhiya si Pecky dahil sa lahat ng pagbabago ng anyo na ginawa niya kanina. Ibinunyag niya na mayroon na lamang siyang 3 minutong natitira hanggang sa ganap na masira ang kanyang anyo, kaya hinawakan ni Rito ang kamay ni Lala at mabilis na dinala siya sa tindahan ng damit. Matapos siyang gabayan sa pagpapalit, umalis si Mekan upang bilhan siya ng damit, naiwan si Rito upang magbantay. Pagkatapos, napansin ni Rito si Harona at nagtataka na nakita niya ang lahat ng nangyari. Kapag lumabas si Lala na may suot na bagong damit, bumalik siya sa kanyang pagkabalisa, alam na tapos na ito sa pagitan nila ni Harona. Niyaya siya ni Mekan na mag-inuman at nakipagkwentuhan, pero malungkot pa rin si Rito dahil kahapon sinabi niyang bagay sila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, nakita ni Lala ang isang aquarium at hinimok ang lahat, kabilang si Harona, na pumunta doon. Pagdating sa loob, tumakbo si Lala para makita ang isda, at humingi ng paumanhin si Rito kay Harona dahil napilitan siyang sumama. Humingi na rin ng tawad si Harona dahil sa tingin niya ay nakakasagabal siya sa relasyon nito. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya nakakasagabal sa anumang bagay at sinasamahan lang niya ang kanyang kapatid na babae at si Lala. Nang makitang namumula ang dalawa, mabilis na napagtanto ni Mekan na may nangyayari sa kanilang dalawa. Agad siyang tumakbo para hanapin si Lala, binibigyan sila ng oras para ayusin ang mga bagay-bagay. Nagsimulang manginig si Rito sa kanyang sarili at hiniling si Harona na maglakad kasama niya, ngunit hinawakan niya ang braso nito at ipinahayag na mayroon siyang sasabihin sa kanya. Sa kabila ng paniniwala niyang bagay sila ni Lala sa isa't isa, alam niyang sobrang mabait si Rito. Ilang taon na niya itong pinagmamasdan, at alam niyang inaalagaan niya ang mga bulaklak sa silid-aralan kahit walang nagsasabi sa kanya.
Sa wakas ay napagtanto ni Rito na ito ang dahilan kung bakit hindi naniwala si Harona sa mga tsismis na iyon, at tila sa wakas ay aaminin na ng dalawa ang kanilang pagkagusto sa isa't isa. Samantala, nagpaikot-ikot si Lala sa aquarium at nakatagpo ng ilang isda na mukhang hindi gaanong buhay kaysa sa iba. Nagpasya siyang pakainin sila ng ilang Bursar tablet, na nagiging sanhi ng pagiging hyperactive nila at tumalon palabas ng aquarium. Isang trabahador ang nagpakita at nagsimulang sumigaw na ang isda ay masasawi ng walang tubig, kaya't naglabas siya ng isa pang imbensyon niya at pinunan ng tubig ang buong bulwagan. Sa kagustuhang lumangoy sa tubig, inalis niya ang kanyang damit at sumisid. Nang magtapat si Rito kay Harona, nagpakita si Lala na may dalang alon ng tubig na nakasakay sa isang peteng. Hinawakan ni Rito si Harona, at tumakbo para dito, ngunit ang buong aquarium ay nagdurusa sa mga kahihinatnan ng kawalang isip ni Lala. Habang naglalakad sila pauwi, tila naging maayos na ang mga bagay para kina Rito at Harona. Kinabukasan, si Rito ay nagtungo sa paaralan ng masaya, alam na hindi lamang niya inalis ang hindi pagkakaunawaan kundi ginawa rin niya ang unang hakbang sa pagbuo ng isang relasyon kay Harona. Sa sandaling iyon, sinalubong sila ni Harona sa kalagitnaan, at si Rito ay tuwang-tuwang tumakbo papunta sa kanya, natisod at bumagsak sa kanyang hindi pa natukoy na teritoryo. Napahiya si Harona, sinipa niya siya at tumakbo, naiwan silang bumalik sa dati. Pagkalipas ng ilang araw, napanaginipan ni Rito na sinabi niya kay Harona na walang namamagitan sa kanila ni Lala, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na yakapin siya. Gayunpaman, nagising siya kasama si Lala, na muling gustong matulog sa kanya. Nang maglaon, pinaghandaan sila ni Mecca ng isang simpleng almusal, ngunit labis itong tinatangkilik ni Lala dahil hindi pa siya nakakain ng mainit na pagkain sa kanila. Ipinaliwanag ni Justin na ang pagkain sa palasyo ay kailangang dumaan sa mga poison tester, kaya naman laging malamig kapag nakarating sa mesa. Habang sabay silang naglalakad papunta sa paaralan, napapansin si Lala gaya ng dati, na ikinaiinis ni Rito. Pagkatapos, nakita ni Lala si Harona at tuwang-tuwang sinabi sa kanya na mayroon siyang bacon, itlog, at kanin para sa almusal. Sa klase, muli niyang sinabi sa kanyang mga kaklase ang tungkol sa kanyang almusal, na sa ilalim ng impresyon na lumipat siya dito mula sa ibang bansa. Kapag napansin nila ang kanyang buntot, ipinapalagay nila na peke ang suot niya bilang bahagi ng isang kultura. Nagtatanong ang isa sa kanila kung paano sila magkarelasyon ni Rito. Tahimik niyang ipinahayag na dapat silang magpakasal. Nang maglaon, habang si Rito ay nalulunod sa paghihirap, nagpakita si Justin at galit na nagtanong kung pinagsisisihan niya ang pagiging engaged kay Lala. Sinabi ni Rito na estudyante pa lang siya, at baka masyado pang maaga para magpakasal na siyang nagpakalma kay Justin. Ipinaliwanag niya kung paano maaaring maging hari si Reto sa kasal na ito, na magiging responsable para sa pagkuha ng mga teritoryo gamit ang mga interstellar wars. Nang magmungkahi siya ng pagsasanay sa labanan, ipinaliwanag ni Rito na ang kanyang payat na katawan ay hindi itinayo para sa pakikipaglaban. Iminumungkahi ni Justin na siya ang maging komandante ng puwersa ng depensa, ngunit maiisip lamang ni Rito ang lahat ng paraan kung paano siya maaaring masawi, na naging dahilan upang siya ay tumakas. Sa klase, nag-aalala siyang masasawi sa labanan kung ikakasal siya kay Lala at gagawa ng eksena sa klase. Pag-uwi, napansin ni Lala ang kawalan ng pag-asa ni Rito ngunit nag-ambala ng mag-alok si Mecca na magluto ng pagkain para sa kanya. Nang gabing iyon, maging si Justin ay sama-sama sa kanila sa mesa at kumakain na parang vacuum cleaner dahil ang pagkain sa dialog ay mas masahol pa sa pagkain sa ibang lugar. Nang tanungin ni Meccan kung anong uri ng pagkain ang mayroon sila doon, nagpasya si Lala na lutuan sila ng ulam mula sa kanyang planeta pagkatapos pumili si Justin ng mga sangkap. Natapos si Lala sa paggawa ng halaya na napakasama ng lasa, at naisip ni Rito ang kanyang sarili na nasawi. Hindi niya maintindihan kung gaano kasama ang magluto ng isang tao, pero sa depensa niya, first time lang ni Lala. Inaalala ang lahat ng mga paraan kung paano siya maaaring masawi muli, ginamit ni Rito ang kanyang kaay-lahilakbot na kasanayan sa pagluluto bilang isang dahilan upang masira ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ipinagtanggol ni Justin na mayroon silang chef sa palasyo, ngunit sinabihan siya ni Rito na mag-impake at ibalik siya sa Devilok dahil hindi siya makakain ng almusal sa buong buhay niya. Nadoronj nito ang puso ni Lala, na naging dahilan upang lumipad siya kasama si Justin na sinundan siya.
Mamaya sa bathtub, naalala ni Rito ang lahat ngunit pinipigilan ito, na iniisip na ito ay para sa pinakamahusay. Kinabukasan, sa wakas ay nagising si Rito na mag-isa sa kama at bumaba, kung saan pinagalitan siya ni Mekon sa pag-alis ni Lala. Gayunpaman, tinalikuran ito ni Rito at nag-iisang tumungo sa paaralan. Habang nasa daan, nakasalubong niya sina Saroyama at Harona, na nagtanong sa kanya tungkol kay Lala, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Sa klase, nalulungkot at nababalisa si Rito, at sa kabila ng pagsasabi sa sarili na ito ay para sa ikabubuti, hindi niya maiwasang pagsisihan ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Lala. Habang abala siya sa pag-iisip kung iyon na ba ang huling pagkikita niya sa kanya, si Lala ay pumasok sa klase na tuwang-tuwa at dinadala siya upang ipakita sa kanya ang bunga ng kanyang mga pagsisikap. Ipinakita niya sa kanya ang isang bagong freezer machine na ginawa niya na nag-iimbak ng lahat ng uri ng sangkap, ngunit sa wakas ay ipinaliwanag ni Rito kung ano ang talagang bumabagabag sa kanya. Kapag binanggit niya na hindi siya angkop para sa digmaan, inihayag ni Lala na hindi ito sa pilitan at kahit ang kanyang ama ay hindi nakikilahok sa mga digmaan. Bukod dito, sinabi ni Lala na mabubuhay siya sa Earth kapag sila ay ikinasal, na ipinaliwanag kung gaano siya kamahal nang sabihin ni Rito ang kanyang nais na kainin lamang ang pagkaing niluluto niya. Kahit na ibang-iba ang ibig sabihin ni Rito kaysa sa naramdaman niya, hindi niya maiwasang ma-flatter sa kung gaano ito handang gawin ang lahat para sa kanya. Sa sandaling iyon, wala siyang pinalitan kundi isang apron at nagsimulang paandaran ang kanyang makina. Samantala, hinahanap ni Harona ang dalawa sa mga bulwagan at sa wakas ay natagpuan sila sa isang silid. Tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa, at sinabi ni Lala na nagluluto siya para sa kanya dahil gusto niyang kumain ng lutong bahay na pagkain na niluto ng babaeng mahal niya. Nalungkot si Harona, sa pag-aakalang si Reto ay umiibig kay Lala, at nang subukan niyang iligtas ang sitwasyon, hiniling siya ni Harona na maglinis. Sa sandaling iyon, isang higanteng octopus ang lumabas sa freezer, na nakakatakot na nagpabagsak kay Harona. Isa-isang hinawakan ng octopus ang lahat hanggang sa dumating si Justin para iligtas sila. Gayunpaman, siya ay natamba ng isa pang octopus, at ang dalawang halimaw ay nagsimulang mag-away sa kanilang sarili. Maya-maya, mas maraming halimaw ang nagsimulang lumabas sa freezer, at ang buong paaralan ay naging isang kumpletong palabas. Kinabukasan, dumating ang isang mag-aaral sakay ng magarbong kotse sa paaralan at tinanggap siya na parang isa siyang celebrity. Habang nagtitipon-tipon ang mga mag-aaral upang makita siya, ipinahayag na siya si Saki, ang pinakamayamang babae sa paaralan. Gayunpaman, ang lahat ng mga mata ay lumilihis kay Rito, na tumatakbo palayo kay Lala pagkatapos ng kamakailang insidente sa freezer. Nalaman ni Saki na si Lala ay isang transfer student na hinahangaan ng mga estudyante, ngunit wala siyang pakialam dahil siya ang numero 1 pinakasikat na babae sa paaralan. Habang naglalakad siya sa bulwagan, nakita niyang muli si Lala, na nakaisip ng bagong imbensyon na tinatawag na watchdog na nangangagat ng mga kaina-hinalang tao sa paligid niya. Gayunpaman, napunit ng aso ang kanyang kamiseta, na pinalabas ang kanyang mga asset sa pampublikong pagpapakita. Muli nitong inilihis ang lahat ng atensyon mula kay Saki, na nag-iiwan sa kanya na menas. Sa pag-aakalang nilalamangan siya ni Lala, bumalik si Saki kinabukasan na may suot na shorts, ngunit naakit muli ni Lala ang lahat ng mga lalaki patungo sa kanya. Maya-maya sa silid-aklatan, nagbabasa ng libro si Saki nang mapansin niyang sinusubukang abutin ni Lala ang isang libro. Gayunpaman, nang mahulog siya sa hagdan sa ibabaw ni Rito, lahat ng mga lalaki ay naakit patungo sa kanya na parang mga zombie na walang isip. Nang maglaon, ang kanan at kaliwang kamay ni Saki, sina Aya at Renja, ay nagsiwalat na ang katanyagan ni Lala sa paaralan ay mabilis na tumataas, na nag-udyok sa kanya na hamanin siya sa isang showdown. Ipinadala niya ang kanyang mga kasamang babae upang sabihin ang hamon gamit ang isang plunger arrow, na nagiging isang piraso ng sikat na balita sa mga lalaki na lahat ay nagtitipon na umaasang makakita ng ilang aksyong babae sa babae. Pagkatapos ng klase, isang entablado ang inihanda para sa mga kalahok, kung saan hinihintay ni Saki si Lala sa kanyang murang costume. Samantala, sinabi ni Peki kay Justin na isang palaso ang pinaputukan kay Lala, na nagpaisip sa kanya na may gustong pumaslang sa kanya. Nang tanungin niyang makita ang sulat,
Napagtanto nilang pinunit ito ng asong taga-bantay, kaya walang ideya si Lala tungkol sa kompetisyon. Samantala, nasa labas si Saki sa pag-aakalang hindi nagpakita si Lala dahil sa sobrang takot nitong harapin siya. Gayunpaman, nadidismaya siya nang marinig niya ang mga taong sabik na naghihintay sa kanya. Nang malaman na may kasintahan si Lala sa parehong klase, nagpasya siyang gamitin ito bilang decoy para akitin siya. Nang malaman ni Rito ang tungkol sa kompetisyon, agad siyang tumungo sa lugar upang tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, gumamit si Aya ng crane para buhatin siya sa ere, at ipinaliwanag ni Saki na mananatili si Rito na kanyang bihag hanggang sa lumabas si Lala sa entablado. Pagkatapos ay hinailan niya ito palapit sa kanya para mas matingnan siya nito at pinapag siya kung sino ang mas maganda, na nagpapaselos sa karamihan. Muli, nang wala siyang makitang senyales ni Lala, nagpasya siyang humakbang pa at pina-motorboat si Rito. Pagkatapos, nakita ng lahat si Justin na hinahabol ng asong bantay na sinusundan sila ni Lala. Habang naghahanda si Saki para sa showdown, nabangga siya ni Justin, at ang sumunod ay isang posisyong napakakomplikado kaya hindi ito mukhang masaya. Nadismaya si Saki at nagsimulang sumigaw kay Lala, na nagudyok sa asong taga-bantay na malaman ang kanyang masamang hangarin at pinunit ang kanyang mga damit kasama ang kanyang mga set na nakadisplay. Nahiya si Saki at tumakbo palayo, ngunit tila nagagalak sa karamihan sa mga kalalakihan. Habang pauwi, pinagalitan ni Rito si Lala dahil sa pakikipag-away niya kay Saki, ngunit sinabi ni Lala na hindi niya ito kilala. Sinusundan sila ni Justin pauwi, na nagmumungkahi na mag-isip sila ng paraan para mapanatiling ligtas si Lala sa paaralan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang utusan ni Saki na si Aya ay tumitingin sa kanila at ipinaalam sa kanya sa pamamagitan ng radyo na si Lala ay nagtatago ng isang malalim at madilim na lihim. Sa pagnanais na makabawi sa kanya para sa naunang insidente, ipinangako ni Saki na ilalantad ang kanyang sikreto sa mundo. Sa gabi, gusto ni Lala na maligo kaagad pagkatapos ng hapunan, ngunit hiniling sa kanya ni Mekan na maghintay hanggang matapos siyang maglinis ng mga pinggan. Pansamantala, dumating sina Saki, Aya, at Renja sa bahay ni Rito upang ilantad ang kanyang sikreto, ngunit habang sinusubukan nilang pumasok sa loob, nauwi si Saki sa pag-trigger ng mga safety feature na itinakda ni Justin. Habang sina Lala at Mekan ay naliligo sa mainit na paliguan, sina Saki at ang kanyang mga kasamahan ay nasisiyahan sa mainit na pagtanggap. Sa kalaunan, tumakas sina Aya at Renja para sa kanilang buhay, naiwan si Saki na nag-iisa, na nahuhulog sa isang hukay. Sa pagsunod sa tanging paraan palabas, napadpad siya sa silid ni Lala at nagtago hanggang sa magpakita siya. Samantala, umalis si Lala sa paliguan at pumasok sa kanyang silid upang magsuot ng ilang damit, hindi namalayan na si Saki ay nagtatago doon, naghihintay na kunan siya ng litrato. Gayunpaman, natapos si Saki sa pagpindot ng isang lihim na pindutan sa silid, na nagdudulot ng isang maliit na lindol sa bahay. Sa oras na marating ni Rito at ng iba ang silid, nakita nila ang buong silid na lumilipad pabalik sa kalawakan. Ipinaliwanag ni Justin na naglagay siya ng safety feature sa silid na hahayaan si Lala na makatakas mag-isa, at pinagalitan siya ni Rito dahil sa paglalagay ng mga bagay sa kanyang bahay nang hindi niya nalalaman. Samantala, sa wakas ay lumabas si Saki sa pagtatago, takot sa lahat ng nangyari sa kanya. Hiniling niya kay Lala na pigilan sila sa paglipad sa kalawakan, ngunit walang ideya si Lala kung paano maniobra ang escape pod. Sumakay si Justin sa sariling spaceship para subukang mahuli ito, ngunit habang kinakalikot ni Lala ang mga kontrol, nauwi siya sa pagpapakawala ng mga missile na sumisira sa ship ni Justin. Pagkatapos ay ina-activate niya ang mga booster para sa escape pod, na nagiging dahilan upang tumaas ito sa mas mataas na bilis. Gayunpaman, aksidenteng nabuksan ni Saki ang bintana at nahulog mula rito, na nagudyok kay Lala na tumalon pababa at iligtas siya. Sa kanyang pagbaba, si Saki ay nahimatay ngunit nagising nang makitang maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Nagising siya upang makita na ang kanyang buong kasuotan ay nawasak ng asong taga-bantay, kaya iniisip niyang sinadya ito ni Lala. Si Lala naman ay hindi matandaan kung saan niya iniwan ang kanyang aso. Pagkalipas ng ilang araw, isang hindi kilalang bagay ang nakitang patungo sa Earth, at mukhang alam ni Justin kung ano ito. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya makakatulong, na ipinaliwanag na dapat harapin ni Rito ang pagsubok na ito ng mag-isa. Di nagtagal,
Dama po ang bagay sa Earth, at lumabas ang isang berdeng halimaw na parang palaka na nagsimulang hanapin si Lala sa paligid ng paaralan. Samantala, sina Lala at Rito ay nasa klase ng biology, kung saan natutunan nila kung paano mag-dissect ng palaka, at ipinaliwanag ni Reto na hiwain nila ang palaka upang malaman ang higit patungkol sa katawan nito. Gusto ni Lala na matuto ng higit patungkol sa katawan ni Rito, kaya gusto na niya itong hiwain ng bukas para sa layuning iyon. Habang siya ay mapaglarong nanunukso at humahabol kay Rito upang hiwain siya, ang berdeng halimaw ay nakamasid mula sa bintana at napagtanto na si Rito ang nobyo ni Lala. Pinapanood din sila ni Harona na tumatakbo sa klase, hanggang sa sinimulan na siya ng isa niyang kaibigan na asarin dahil sa lumalaking laki ng kanyang mga asset. Habang iniiwasan ni Rito si Lala, patuloy itong nakatingin kay Harona, at hinala ng berdeng halimaw na may crush ito sa kanya. Sa sandaling iyon, ang punong guro ng paaralan ay naglalakad sa mga bulwagan at tinanong ang halimaw kung bakit siya nakasuot ng costume na palaka. Nalaman na ang matandang lalaki na ito ay ang headmaster ng paaralan, ang halimaw ay nagbabago ng anyo upang maging kamukha niya at pagkatapos ay pinatumba siya. Nang maglaon, sa oras ng lunch break, pumasok siya sa klase na nakabalat kayo bilang punong guro at hiniling kay Harona na sundan siya. Samantala, sinusundan pa rin ni Lala si Rito na parang talunan sa buong paaralan dahil gusto niya itong hiwain. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataong iyon, dinala ng halimaw si Harona sa silid ng kagamitan sa gym at hiniling sa klase na ipaalam kay Rito na kasama niya si Harona. Pagkaalis niya, nahanap ni Saroyama si Rito sa rooftop ng paaralan at sinabi sa kanya ang nangyari. Kaya, hiniling niya kay Lala na i-dissect si Saroyama habang aalis siya para hanapin siya. Masayang inalis ni Saroyama ang lahat ng kanyang damit at humiga para ma-dissect, at ang kanyang mga hiyawan ay naririnig sa buong paaralan. Sa kabilang banda, nagmamadaling pumunta si Rito sa gym equipment room at narinig ang sigaw ni Harona sa daan. Si Harona ay nawala ng malay at nakatali sa ilang mga lubid, kung saan nakakakuha siya ng ilang masahe na labag sa kanyang kalooban. Nang pumasok si Rito sa silid, sa wakas ay ipinakita ng halimaw ang kanyang tunay na anyo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Gibori. Gusto pala ni Gibori na iwasan ni Rito si Lala dahil gusto niya itong pakasalan, at pamunuan ang mundo. Samantala, nasa rooftop si Lala at hinihintay si Rito nang magmungkahi si Peki na baka hindi na ito bumalik. Naniniwala siyang mabagal lang si Rito, ngunit sa tingin ni Peki ay nagsinungaling ito para makalayo sa kanya dahil palagi niya itong hinahabol para masubaybayan siya. Hinugot niya ang kanyang sniffer dog at pinasinghot nito ang pantalon ni Rito. Pagkatapos ay dinala siya ng aso sa locker room ng babae, kung saan medyo naging palakaibigan siya sa mga babae. Samantala, sinabihan ni Gibori si Rito na ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan nila ni Lala at nagbanta na magpapakita sa kanya ng ilang plot armor kung tumanggi siya. Galit na galit si Rito, nang makita si Harona na maling ginagamit sa ganoong paraan, at napagtanto na gusto lang ni Gibori na pakasalan si Lala para sa kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natagpuan ni Lala si Rito at kumapit sa kanya. Gayunpaman, nang makita niya si Harona, napagtanto niya kung ano ang nangyayari at sinabihan niya si Gibori na alisin ang kanyang berdeng balat sa lugar ito. Gayunpaman, nasa sabik si Juri nang makita siya at ibinunyag ang kanyang buff form para takutin si Lala. Nang makuha niya ang isang walang malay na Harona upang hikayatin ang mga ito, sa wakas ay nawalan ng pasensya si Rito at tumayo ito sa kanya. Habang iniindayog niya ang kanyang kamao, natakot si Gibori, kaya napagtanto ni Rito na siya ay talagang isang talunan. Matapos sigawan, si Gibori ay nagbagong anyo bilang isang maliit na anyong alien. Ipinaliwanag ni Peki na si Gibori ay may mahusay na mga kakayahan sa imitasyon ngunit napakahina sa pakikipaglaban, kaya napagtanto ni Rito na ang lahat ng buff show-off na iyon ay isang bluff lamang. Pagkatapos, napansin ni Rito ang tunay na punong guro na nakatali at nanlamig sa sulok ng silid. Habang sinusubukang lumabas ni Gibori, nagpakita ang isang Bawlen na babae at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa gulo na dinulot nito. Siya pala ang asawa ni Gibori, at may anak pa sila. Ibinunyag niya na, habang siya ang kanyang unang asawa, si Gibori ay isang Rizzler na pumunta siya sa iba't ibang mga planeta at ginagaya ang pinakagwapong alien doon, na hinihikayat ang ibang mga babae na pakasalan siya at magkaroon ng mga anak sa kanya. Sa sandaling iyon,
Ang lahat ng kanyang mga asawa ay nagpakita sa silid, at ginamit ni Lala ang isa sa kanyang mga imbensyon upang maibalik sila sa kanilang mga planeta. Pagkatapos nilang makaalis, ibinalik ni Rito ang kanyang atensyon kay Harona, na parehong nakadisplay sa publiko ang kanyang mga asset. Umalis si Rito sa silid bago siya mahimatay, naiwan sina Lala at Peki upang ayusin ang kanyang uniforme. Samantala, habang tinatangkilik ni Justin ang mainit na paliguan sa espasyo, ang lahat ng asawa ni Gibori ay nag-teleport sa bathtub at nagdudulot ng kaguluhan. Bumalik sa Earth, nagising si Harona sa infirmary na nasa tabi niya si Lala, na nagsabi sa kanya na bumagsak siya dahil sa anemia sa gym. Nang tanungin niya kung paano siya nakarating dito, excited na isiniwalat ni Lala na si Rito ang nagligtas sa kanyang buhay. Samantala, nasa bulwagan si Rito at naramdaman niyang may nakalimutan siya. Iyon ay ang punong guro ng paaralan, na nakatali pa rin sa silid ng gym, at si Saroyama, na nasa rooftop pa ng paaralan, ay naghihintay na i-dissect siya ni Lala. Makalipas ang ilang araw, nahuhuli na si Rito sa paaralan at nakasalubong niya ang isang babae na nakasuot ng uniforme ng pang-eskwela para sa lalaki. Huminto siya sa tabi niya habang nasa daan at hiniling na magmadali siya, ngunit sinabi niya sa kanya na magpatuloy nang wala siya. Samantala, ang isang misteryosong lalaki ay naghahanap ng isang babae na nag-aaral sa parehong paaralan. Sa klase, ipinakilala ng propesor ang isang bagong transfer student na nagngangalang Rin, na lumalabas na isang Rizzler mula sa La Union. Habang nababaliw ang mga babae sa kanya, casual siyang lumapit kay Lala, na nagpahayag na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang nobya. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito, at ipinaliwanag na nine-love siya sa kanya sa sandaling nakita niya ito. Nang makita si Rito sa klase, nangako si Rin na bawiin si Lala mula sa kanya at naglabas ng isang bukas na hamon, na nagtatapos sa pananabik ng mga babae sa klase. Si Lala naman ay hindi man lang kilala kung sino si Rin na nakakadurog ng puso ni Rin. Gayunpaman, hindi nasesire ang kanyang kumpiyansa, at hinarap niya ang hamon na kilalanin siya ni Lala. Kaya, tinanong ni Saroyama si Rin kung paano niya nakilala si Lala, at ang lalaki ay naglabas ng larawan noong bata pa sila ni Lala. Nang makita ang larawan, sa wakas ay naalala siya ni Lala bilang ang iyakin na si Rin, na ginamit niya bilang isang laruan sa lahat ng mga taon na nakalipas dahil siya ay mukhang isang babae. Pinilit siya ni Lala na magsuot ng damit ng mga babae at ginawa siyang test subject para sa lahat ng kanyang mga eksperimento. Inilagay ni Rin ang kanyang buhay sa linya upang tulungan siyang gumawa ng mga bagong imbensyon, at kahit na umiyak siya na parang sanggol noon, ang pagiging inabuso ang pinakatampok ng kanyang buhay. Isang araw, tinanong ni Rin si Lala kung papakasalan niya ito, at sumagot si Lala ng oo, na may kondisyon na mas naging lalaki ito. Kahit na hindi niya matandaan ng malinaw, isinasapuso ni Rin ang mga salitang iyon at pumunta rito para angkinan si Lala. Ngayon, sinabi niya na mas manly siya kaysa kay Rito, kaya naman sa tingin niya ay pipiliin siya ni Lala. Pagkatapos ng klase, tumakbo siya papunta kay Rito at pinunit ang isang magazine sa harap ng lahat para patunayan ang kanyang pagkalalaki. Maya-maya, habang sinusubukang umalis ni Rito sa klase, itinulak siya ni Rin sa isang tabi at umalis muna upang patunayan ang kanyang pagkalalaki. Sa panahon ng pisikal na pagsasanay, habang si Rito at ang iba ay tumatakbo ng mabagal, si Rin ay humarap sa kanila ng maraming beses upang ipakita na mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang lalaki. Sa kabila ng lahat ng iyon, kapag tinanong niya si Lala kung siya ay sapat na lalaki, sinabi niya na hindi siya sigurado, iniwan siyang nanlulumo. Maya-maya, mag-isa lang si Rito, iniisip kung ano ang mangyayari kung ikakasal si Rin kay Lala. Iniisip niya sina Lala at Rin na lumilipad sa kalawakan, iniiwan siyang mag-isa. Ngunit pagkatapos ay naalala na maaari niyang laging makasama si Harona. Sa sandaling iyon, ginambala siya ni Rin mula sa kanyang pag-iisip at sinabing gusto niya itong kausapin, para lang mabangga siya ni Saroyama at lumipat sila. Tumungo si Rito at Rin sa rooftop, kung saan nagtanong si Rin kung bakit hindi siya crush ni Lala sa kabila ng kanyang walang katulad na pagkalalaki. Naniniwala siya na ang sikreto sa tunay na pagkalalaki ay nakatago sa loob ni Rito, at nakikiusap sa kanya na ituro sa kanya ang paraan. Ipinaliwanag ni Rito na ang pakikipagkompetensya sa kanya upang makita kung sino ang mas lalaki ay isang malupit na galaw, at sinabihan siyang itigil ang pag-istorbo sa kanya. Pagkaalis ni Rito,
Lumuhad si Rin, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Nagpasya siyang tanungin si Harona, na nagsabi sa kanya na ang kabaitan ay dapat nakatangian ng isang lalaki. Nang maglaon, sinabi sa kanya ng mga babae na ang isang lalaki ay dapat magsuot ng pangporma at magkaroon ng mga muscle, kaya lumikha siya ng isang pangkalahatang ideya kung paano dapat ang isang lalaki sa kanyang ulo. Di nagtagal, lumabas siya na mukhang isang ganap na kalamidad sa fashion, umaasa na sa wakas ay yumuko si Lala para sa kanya, para lang ma-reject muli. Nang gabing iyon, gumagala si Rin sa lungsod at hindi maintindihan kung bakit hindi siya nakilala ni Lala. Sa sandaling iyon, nakatagpo siya ng isang pelikula na may temang tungkol sa kung paano dapat ang isang lalaki at nagpa siya na panoorin ito. Matapos panoorin ang buong bagay, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, at sa wakas ay naniniwala siya na natagpuan niya ang sikreto sa pagiging isang tunay na lalaki. Sa bagong inobasyon, sinisimulan ni Rin ang kanyang araw sa nakagawiyang nagsasangkot ng matinding pisikal na pagsasanay at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa loob ng ilang linggo, naging national sensation si Rin at nagsimulang lumabas sa mga balita, magazine, at palabas. Samantala, nakikita siya ni Narito at Mekan sa TV at hiniling kay Lala na kilalanin ang pagkalalaki ni Rin bago ito hindi makontrol. Nang malaman ni Rin na darating siya para kilalanin siya, tumanggi siyang tanggapin ito, na sinasabing hindi pa niya naaabot ang pinakamataas na pagkalalaki. Sinabihan niya ang kanyang mga fanboys na ihatid ang kanyang mensahe kay Lala na makikita lang niya ito kapag naabot na niya ang bagong taas na iyon. Nagsimula siya sa paghamon sa pinuno ng West Japan Alliance at tinalo ang kanyang mga tauhan sa isang brutal na labanan. Pagkatapos nito, binisita niya ang mga bundok na nababalutan ng nyebe, at inakyat ang mga ito nang walang ibang tulong upang talunin ang Bigfoot sa isang labanan. Kasunod nito, nakaharap niya ang pinakamabilis na biker sa mundo, si Johnny, at tinalo siya sa isang karera. Sa maraming iba pang mga nagawa, siya ay naging ang tunay na alpha male ng kanyang mga species. Makalipas ang 3 taon, nagsasanay pa rin si Rin ngunit napagtanto niyang may isa pang bagay na kailangan niyang gawin para kilalanin siya ni Lala. Hinamon ni Rin ang ilang mga master ng iba't ibang estilo ng labanan sa mundo, bawat isa ay sinisipa ang kanyang sarili hanggang sa siya ay bumuti ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Sa huli, nagawa niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban at pagkatapos ay hinarap ang hamon ng pagkumpleto ng 120 kilometer na karera. Nagtatapos ang karera sa isang silid ng teatro, kung saan naghihintay ang malaking madla para matapos siya at sa wakas ay makatanggap ng pagkilala mula kay Lala. Sa sandaling tumawid siya sa finish line, naroon si Lala upang sa wakas ay sabihin ang mga salita, ngunit kapag ang isang langaw ay naging sanhi ng pagbahing ni Rin, siya ay nagpalit sa parehong babae na nakita ni Rin noong siya ay tumatakbo ng huli sa paaralan. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit siya nakasuot ng uniforme ng lalaki. Ipinaliwanag ni Lala na si Rin ay isang Memorian na ang katawan ay nagpapalit ng kasarian sa tuwing siya ay bumabahing, at hindi siya maaaring tawaging lalaki sa kanyang kasalukuyang estado. Makalipas ang ilang araw, mag-isa si Lala na tumungo sa paaralan, ipinapaliwanag kung paano nahuhuli si Rito dahil nahihirapan siya sa banyo. Nang maglabas siya ng magnet charm para hilahin siya palabas, nagpakita si Harona at nakita siyang lumulukso ng nakababa ang kanyang shorts. Matapos masampal ni Harona, si Rin ay napatalon kay Rito, na nagpapakita pa rin ng anyo ng babae. Sinabi niyang nami-miss niya ito ng sobra, at namula siya sa katotohanang nagbahagi sila ng kiss noong siya ay nasa anyo niyang lalaki. Nang subukan niyang i-kiss siya muli, gulat na nanunood ang buong paaralan hanggang sa nagpakita si Saki na mukhang may palabas. Gusto niya ng rematch kay Lala, at kung manalo siya sa pagkakataong ito, gagawin niyang alipin si Rito. Nang ay motorboat niya ang mukha nito sa kanyang asset, ang opisyal ng Komite ng Moralidad, CU, ay nagpakita at hiniling sa kanila na panatilihin itong PG. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang pinapanood ang mga ito, ngunit nauubos na ang kanyang pasensya. Ang kanilang mga aksyon ay nakakagambala sa moral na kaayusan ng paaralan, kaya kung hindi sila magkakasama, sila ay magdaranas ng mabibigat na kahihinatnan. Gayunpaman, napagtanto niya na sina Rin at Saki ay ganap na binaliwala ang kanyang mga babala at nag-aaway sila para kay Rito. Gusto ni Rin na i-kiss si Rito muli, at nang malapit na siya, bumahing siya at muling naging isang lalaki.
Ngayon ay isang lalaki sa pananamit ng isang babae. Si Rin ay napahiya at ikinumpas ang kanyang kamay sa paligid upang tumingin si Lala sa ibang direksyon. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang natamba si Pecky, na naging sanhi ng pagpapakita ni Lala sa kanyang asset at nahimatay si Yu. Nang maglaon, sa klase, napagtanto niyang si Rito ang pangunahing sanhi ng imoral na pag-uugali na ito, at nag-isip sa isang alpha male wrestler na kumokontrol sa mga babaeng ito. Naniniwala siya na si Rito ay may isang uri ng kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanya sa mga inosenteng babae mula sa mga pampublikong pamantayan sa moral. Pagkatapos ng klase, habang dinadaanan niya siya sa bulwagan, determinado siyang protektahan ang mga babae sa paaralan mula sa mga demonyong kamay ni Rito. Agad siyang tumawag para sa isang pulong ng Moral Order Committee, kung saan ipinaliwanag niya na ang imahe ng paaralan ay nasa linya dahil sa isang salarin. Hinihimok niya ang lahat na menindagan sa imoralidad, at hinihiling sa kanila na bumoto para sa isang bagong pampublikong batas moral na hindi lamang magdadala ng katatagan sa paaralan, ngunit mapoprotektahan din ang imahe nito sa mata ng publiko. Hindi nagtagal, ipinakilala niya ang mga bagong regulasyon para sa mga mag-aaral na pumipilit sa kanila na mag-uniforme at maiwasan ang pagkakaroon ng anumang relasyon sa kabaligtaran na kasarian. Ang lahat ng mahuhuling lumalabag sa mga patakarang ito ay pinarurusahan ng moral na puwersa ng pulisya, at ang mga checkpost ay nakaset up sa pasukan kung saan ang lahat ng mga gadget ay kinukumpiska. Nang maglaon, nagreklamo ang ilang babae tungkol sa lumang uniforme ng paaralan na kailangan nilang isuot sa paaralan, kaya inilabas ni Lala ang kanyang all-purpose tool at gumawa ng ilang magic badge na ginagawang mas kaakit-akit ang kanilang mga damit. Sa sandaling iyon, nagpakita si Yu upang kumpiskahin ang mga badge na iyon ngunit aksidenteng na-activate ang isa sa mga ito, na nagiging sanhi ng pagliit ng kanyang mga damit. Habang nagagalak ang mga lalaki sa kanyang bagong kasuotan, ipinaliwanag ni Lala na maaaring gamitin ang mga badge na ito upang gawing mas maikli ang uniforme. Nagalit si Yu at inutusan siyang ibalik sa normal ang kanyang mga damit, kaya nalaglag ni Lala ang magnet chan. Katulad ng dati, sinimulan ng magnet siya na hilahin si Rito patungo sa sarili nito, na nagdulot kay Rito na tumama ng direkta sa asset ni Yu. Agad siyang nagtungo sa opisina ng punong guro upang magsampa ng reklamo, ngunit nakita niya ang principal na abala sa mga pang-adultong magazine. Nang maglaon, si Rito ay nasa klase na puno ng mga pasa at nalaman mula sa kanyang propesor na siya ay nasuspend sa pakikipag-usap sa mga babae sa loob ng 2 linggo, dahil sa pag-istorbo sa pampublikong moral ng paaralan. Sa oras ng pahinga, si Rito ay nakakulong sa kanyang hiwalay na silid kasama ang 2 gwardya na sinisigurado na walang babae ang sumusubok na makipag-usap sa kanya. Habang si Rito ay nagpapabalisa sa kanyang buhay, si Harona at ang iba ay naaawa sa kanya. Samantala, ikinatutuwa ni Yu na ibinigay ang parusang ito kay Rito, sa paniniwalang karapat-dapat ito. Sa kabilang banda, si Saroyama at ang iba pang mga lalaki ay nasa sabik na sa wakas ay makaka-score ng ilang mga rounds habang si Rito ay nasa suspensyon. Silang lahat ay pinalibutan si Lala at sinubukan siyang ligawan, habang nanunood na parang talunan si Rito, para lamang makialam ang moral police. Habang nakahinga ng maluwag si Yu, nagpakita si Saki na nakasuot ng isa pang costume at hinamon si Lala sa isang showdown. Iniisip ni Lala na hinahamon niya si Harona, at binigyan siya ng magic badge na nagpapaliit sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, tumakbo si Rin at muling naging isang babae, na sinundan ng pagkahulog ni Pecky sa katawan ni Lala. Habang ang mga lalaki ay nagkukumpulan sa kanila upang tamasahin ang tanawin, napagtanto ni Yu na walang nagbago kahit na nakasuspend si Rito. Dahil dito, naniniwala siyang hindi si Rito ang ugat ng imoralidad na ito at nagsimulang pagsisihan ang kanyang mga ginawa. Pagkatapos niyang makita siyang umalis sa paaralan sa isang malungkot na estado, nagpasya siyang sundan siya sa lungsod, kung saan nagpasya si Rito na manood ng isang romance na pelikula upang pasayahin ang sarili. Nang matapos ang pelikulang iyon sa paghihiwalay ng mag-asawa sa isa't isa, laking gulat ni Yu nang makitang umiiyak si Rito para sa kanila. Sa katotohanan, nakikita ni Rito ang kanyang sarili at si Harona sa kanilang mga lugar at ayaw niyang maging katulad nila. Nang maglaon, tinulungan niya ang isang matandang babae sa pamamagitan ng pagdadala ng malaking basket nito sa kalsada, na lalong ikinagulat ni Yu.
Nang ma-aksident ang isang lalaki sa gitna ng kalsada ay binigyan siya ni Rito ng CPR upang iligtas ang kanyang buhay, at pagkatapos ay nagtungo sa isang hardin upang magtanim ng bulaklak doon. Nakahanap siya ng isang nawawalang babae at nagsimulang hanapin ang kanyang mga magulang. Kaya nagpa siya ay yun na magpakita ng kanyang sarili at nag-alok ng kanyang tulong. Pansamantala, napagtanto ni Lala na si Rito ay sobrang lungkot nitong mga nakaraang araw, kaya tinipon niya ang lahat ng mga kaibigan ni Rito sa isang restaurant para makapag-cheer party sila sa kanya. Gayunpaman, hindi nila alam kung nasaan siya, kaya nagpa siya si Lala na gamitin ang magnet chan. Sa kabilang banda, ang nawawalang babae sa wakas ay muling nakasama ang kanyang ina, at nakita ang ngiti sa mukha ni Rito, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Yu para sa kanya. Habang naglalakad sila pauwi, walang alinlangang inamin ni Yu na hindi niya ito naintindihan bilang isang magulo at kaiyahiyang tao kung saan, sa katotohanan, siya ay dalisay at mabait. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, na isiniwalat na siya ang humiling sa prinsipal na parusahan siya. Habang inaalis niya ang karatula sa kanyang leeg, hinayla si Rito patungo sa magnet, kasama si Yu na nakayakap sa kanya. Tumakbo siya sa isang mall, bumagsak sa isang simbahan, tumatakbo sa isang templo, at sa isang aktibong minefield hanggang sa wakas ay huminto siya sa restaurant, kung saan pareho silang natamba ni Yu. Kinabukasan, habang papunta si Rito at Lala sa paaralan, nasa sabik si Lala na makita si Yu, at aksidenteng nadapa kasama si Rito, na naging sanhi ng malfunction ni Pecky. Sinimulan na naman siyang tingnan ni Yu bilang problema, at nilagyan ng isa pang karatula ang kanyang leeg na nagsasabing ang salitang manbeast. Isang gabi, isang malalalaking alien ang nagmula sa kalawakan at dumapo sa isang sakahan, kung saan hinarap siya ng isang babae na may dalang baril at ang kanyang mga bantay na aso. Gusto niyang pumunta sa Japan, ngunit napagtanto niyang nakarating siya sa Amerika dahil doon lang siya malugod na tinatanggap na may baril sa mukha. Matapos purihin ang mga pekas sa ginang sa bukid, lumipad ang lalaki patungong Japan, na iniwan siyang nalilito. Samantala, habang naglalakad si Rito at Lala papunta sa paaralan, napansin nila ang parehong alien na lalaki na lumilipad sa kanila. Nawalan ng kontrol ang lalaki sa kanyang jetpack at bumagsak sa isang barkong pandigma ng militar, kung saan muli siyang sinalubong ng mga baril na nakatutok sa kanyang mukha. Sa halip na magdulot ng anumang pinsala, lumipad muli ang lalaki upang hanapin si Lala. Sa paaralan, si Rito ay nilalamig at nagpas siyang huminto sa infirmary. Nang makita niyang walang laman ang lugar, nagpasya siyang bumalik sa klase, ngunit nagpalit si Lala ng uniforme ng nurse at hiniling siyang humiga para sa pagsusuri. Pagkatapos niya itong ihiga sa kama, sinubukan niyang sukatin ang temperatura nito sa pamamagitan ng paghawak sa noo. Sa sandaling iyon, pumasok ang totoong doktor na si Mick Adio, at kailangang ipaliwanag ni Rito na hindi sila naglalaro dito. Inabot ni Mick Adio ang isang thermometer, ngunit kahit na siya ay hindi maiwasang mag-alok ng ilang bagay na alternatibo upang suriin ang kanyang temperatura. Matapos gumaling, bumalik si Rito sa silid-aralan, kung saan nagkomento si Saroyama na si Mick Adio ay isang tunay na kagandahan sa mga tagahanga sa buong paaralan. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa kung sino siya sa labas ng paaralan. Dumating ang punong guro sa infirmary, na walang kahihiyan na nagpapaliwanag na nasugatan niya ang kanyang daliri matapos itulak ito kung saan kahit ang araw ay hindi sumisikat. Habang inaasikaso ni Mick Adio ang kanyang daliri, tinanong niya kung nasanay na ba siya sa lugar, para lang ma-distract siya sa kanyang malalaking asset. Samantala, ang alien na lalaki mula kanila ay dumapo sa buwan at pagkatapos ay lumipad pabalik sa Earth. Si Rito ay nagsimulang bumahing muli habang siya ay naglalakad pabalik sa bahay, at si Lala ay nagtataka kung bakit siya biglang nakaramdam ng sobrang sakit. Sa sandaling iyon, ang alien na lalaki ay bumagsak sa likuran nila at tuwang-tuwa na makita si Lala pagkatapos ng maraming taon. Mukhang hindi nakikilala ni Lala ang lalaki hanggang sasabihin sa kanya ni Pecky na nakasuot siya ng Korean costume, na nagpaparamdam sa kanya na siya ay si Rocket Guy mula sa Korora. Pagkatapos ay ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Pikari, at ipinahayag na pumunta siya rito para lang makita siya. Nalaman niya na si Lala ay nakikipag-ugnayan sa ilang Earthling at pinagtatawanan ang hitsura ni Rito, ngunit si Rito ay hindi pumapayag na insultuhan siya nang hindi niya kakilala. Pagkatapos matawagan para sa kanyang hindi manly na fashion sense,
ang lalaki ay lumipad sa kahihiyan ngunit bumalik kaagad upang salakayin si Rito. Sa kabutihang palad, itinulak siya ni Lala, at tinanong siya ni Pikari kung bakit siya engaged sa isang talunan na tulad ni Rito kapag maaari niyang ilay sa kanya ang mundo. Pagkatapos ay hinawakan niya si Lala at lumipad upang madala niya ito sa kanyang planeta, ngunit ginulo ni Lala ang kanyang sistema ng kontrol upang palayain ang sarili at inactivate ng mga pakpak upang hanapin si Rito. Samantala, bumagsak si Pikari sa kagubatan at kailangang maglakad buong gabi dahil hindi gumagana ang kanyang jetpack. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, tumingin siya sa langit at humingi ng payo sa kanyang mga magulang. Bago pumunta dito, sinabi ni Pikari sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa Earth para mag-propose kay Lala, at nang hilingin sa kanya ng kanyang ina na mag-ingat, sinabi niyang magiging maayos siya hanggat gumagana ang kanyang jetpack. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na bumalik sa bahay kung ang mga bagay-bagay ay hindi maganda, ngunit ngayon siya ay natigil dito nang walang paraan upang umalis. Habang siya ay nalulunod sa kanyang paghihirap, siya ay nakita ni Rin, na nasa labas para sa kanyang gabi-gabing pagjogang. Kinikilala siya bilang isang Memorian, nakiusap si Pikari sa kanya na tumulong sa pag-aayos ng kanyang rocket, na nag-aapoy sa pagnanais ni Rin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Samantala, nararamdaman pa rin ni Rito ang mga epekto ng medyo pagtulak sa kanya ni Lala. Maya-maya lang, napansin ni Lala na may papalapit sa bahay, na nagkataong si Pikari na naman. Bago siya makabangga sa bahay, lumabas si Lala at naglabas ng isang espesyal na racket ng tennis na kanyang idinisenyo, inihagis ito upang ibalik siya sa paraan kung saan siya dumating. Ang lalaki ay bumagsak muli sa kagubatan, at sa pagkakataong ito ay tumingin siya sa langit at humingi ng payo sa kanyang 7 kapatid. Bago pumunta rito, nagpaalam sa kanya ang kanyang mga kapatid at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sakaling kailanganin niya ng tulong, ngunit ngayon ay natigil siya ng walang paraan upang makipag-ugnayan sa kanila. Maya-maya lang, dumaan si Justin at nakilala siya sa kanyang costume. Nang makita ang kanyang mga pinsala, ginabayan siya ni Justin sa isang universal na ospital bago mawala. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng walang iba kundi si Mikadyo at humingi ng tulong sa pag-aayos ng kanyang costume. Masaya siyang ginabayan ni Mikadyo sa sistema ng pag-aayos nito, na nagbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon na ma-reject. Kinabukasan, nanlamig na naman si Rito, kaya't muli siyang pinasok ni Lala sa infirmary. Nakita nilang walang laman ang lugar, kaya pinababa siya ni Lala para tingnan ang kanyang temperatura. Sa sandaling iyon, nagpakita si Pikari sa pintuan at inatake si Lala gamit ang rocket beam, dahilan para matambo sila ni Peki. Matapos pigilan si Rito, bitbit niya ang isang walang malay na si Lala at handa nang umalis kasama niya. Gayunpaman, nagpakita si Mikadyo at ginawa siyang isang mommy para sa panggugulo sa kanyang infirmary. Nang maglaon, inilagay nila si Pikari sa isang rocket at pinabalik siya sa kanyang planeta. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mikadyo na siya ay mula rin sa ibang planeta, ngunit bilang isang doktor, trabaho niya na tretuhin ang lahat ng pantay-pantay. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Rito si Harona na nagpapalit ng damit sa silid-aralan at nataranta. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi niya sinasadyang tumingin, ngunit tumakbo si Harona sa kanya at ibinaon ang mukha sa katawan nito dahil sa sobrang kahihiyan. Pagkatapos ay yumakap siya kay Rito at hiniling sa kanya na managot sa kanyang mga aksyon, na hinihimok itong ikis siya. Sa kabila ng ilang pag-aalinlangan, lumapit si Rito para sa isang kiss, napagtanto lamang na siya ay nasa isang panaginip. Nagising siya nang makitang kinikis niya ang kanyang unan, at nakahiga sa tabi niya ay si Lala, na kalahating tulog, na bumubulong sa kanyang pangalan. Namula si Rito at tumalon mula sa kama, para lang magulat sa tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Nang maglaon, ikinalungkot niya ang kanyang unang bahagi ng umaga habang nakaupo sa isang parke, nang mapansin niya si Justin na naglalakad kasama ang isang matandang alien na babae. Nagpasya siyang sundan sila dahil sa labis na pag-usisa at napagtanto niyang naglalakad sila patungo sa kanyang bahay. Pagdating doon, ang dalawa ay maghihiwalay ng daan bago binigay ng matandang babae kay Justin ang ilang mga kalakal mula sa pinakasikat na idolo sa mundo. Dahil doon, pinaalis niya si Justin at nagpas siyang tingnan ang bahay, naiwan si Rito na mausisa kung ano ang gusto niya sa bahay nito. Sa loob, nag-aalmusal sina Lala at Mekan at iniisip kung saan nagpunta si Rito.
Sa sandaling iyon, narinig nila ang doorbell, at nasa sabik si Lala sa pag-aakalang ito ay si Rito. Gayunpaman, ito pala ay ang matandang alien na babae, na sobrang excited na makita si Lala sa hindi malamang dahilan. Tumakbo siya papunta kay Lala, na sinasabing na-miss niya siya ng sobra, at ipinakilala siya ni Lala bilang si Estela, ang chairman ng kanyang fan club. Maya-maya, pumasok si Rito, at umupo silang lahat para mag-almusal. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Estela ang buong bagay, na nagpapakita na si Estela ay isang universal na sensasyon na may mga uhaw na kakalakihang alien na nagkakagusto sa buong universo para sa kanya. Tinanong ni Mekan kung ano ang kanyang trabaho bilang chairman ng fan club na ito, at ipinahayag ni Estela na siya ang may pananagutan sa pagpapalabas ng bulletin. Bukod pa riyan, sinisigurado niyang panatilihing nakapila ang mga masayang tagahanga para hindi nila masaktan si Lala. Lumalabas, si Estela mismo ay isa sa mga masayang tagahanga at nagawa niyang lampasan si Justin. Kahit na siya ay nakuha at tinanggal sa entablado, ginawa siyang chairman ng mga tagahanga ni Lala sa paggawa ng ganoong katapangan. Tinanong siya ni Lala kung bakit siya napunta sa Earth, at doon niya ipinahayag na gusto niyang magkaroon ng idol cut si Lala. Gayunpaman, tinanggihan ni Lala ang alok, na nagsasabi na hindi siya aalis sa Earth dahil gusto niya ito dito. Higit pa riyan, engaged na siya kay Rito, na talagang ikinagulat ni Estela. Nang siya ay naging bato, ibinunyag ni Lala na isang natural na bagay para sa kanyang kauri na tumigas kapag nabigla. Bilang kinatawan ng mahigit 500 bilyong tagahanga sa buong universo, nag-Super Saiyan siya at sinimulang sakalin si Rito para mawala siya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Lala sa silid, bumalik sa normal si Estela at nagpanggap na parang hindi niya sinusubukang tapusin si Rito. Nang paalisan ni Rito si Lala upang magsuot ng ilang damit, muling sinimulan siyang sakalin ni Estela ngunit huminto nang bumalik si Lala upang itanong kung anong damit ang dapat niyang isuot. Pagkaalis niya, napagtanto ni Estela na malulungkot si Lala kapag nawala si Rito, kaya nagpasya siyang maging responsable. Dinala niya siya sa buong lungsod, na ipinapaliwanag na, bukod sa pamamahala sa fan club, pinamamahalaan din niya ang mga sikat na celebrity sa buong universo. Gusto niyang maging bahagi si Lala ng chain na iyon sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanyang CD, ngunit tinanggihan niya ito, lahat dahil gusto niyang pakasalan si Rito. Nang mawalan muli sa kontrol, sinimulan niyang sakalin si Rito at sinabihan siyang managot, na nagpapaalala sa kanya ng panaginip na napanaginipan niya kaninang umaga. Malaki ang halaga ng biyahe sa Earth sa kanya, kaya gusto niyang maghanap si Rito ng isa pang cute na modelo kung hindi ay magiging sayang ang lahat. Sinimulan ni Rito na ituro ang mga cute na babae na nakikita niya sa lungsod, ngunit hindi gusto ni Estela ang sino man sa kanila. Sa sandaling iyon, nagsimulang maamoy ni Estela ang isang potensyal na modelo at tumakbo palabas, para lamang makapasok sa gusali ni Harona. Sinundan siya ni Rito at pinigilan siya, ngunit itinoon ni Estela ang kanyang mga mata kay Harona at nilalayo niyang dalhin siya sa isang universe tour. Nai-imagine niya ang lahat ng paraan kung paano niya magagamit si Harona, gaya ng isang komedyante, isang circus performer, at isang magician, na nagtatapos sa pagpapakita ni Harona ng kanyang mga asset. Pagkatapos umalis ni Harona sa kanyang apartment, si Estela ay naging invisible at iniiwasan si Rito, upang makuha niya si Harona. Sa kabutihang palad, nahanap siya ni Rito sa oras at itinulak siya sa daan, ngunit napahiya si Harona at tumakbo palayo. Si Estela ay gumawa ng isa pang pagtatangka na mahuli siya, ngunit muling iniligtas siya mula rito. Kapag nailigtas siya ni Rito sa pangatlong beses, humarap siya sa magandang seksyon ng kanyang mga binti. Sa wakas, nagsawa na si Harona at tumakbo paalis matapos siyang hampasin sa mukha. Kinagabihan, humingi ng tulong si Rito kina Mekan at Lala, at nagpasya si Mekan na subukan ang buong bagay ng celebrity para sa kanyang sarili. Naniniwala si Estela na ang isang palabas na magkakapatid ay makakaakit ng maraming atensyon, na iniisip na gagawing muli ang kanyang sarili na parang tulala para sa libangan. Tumatawa sa kanyang gagawin, nagpasya si Lala na subukan din, na nagudyok kay Estela na mag-isip ng isang couple-themed na palabas kung saan muling pinatutunayan ni Rito kung bakit siya talunan. Habang excited na ibinabahagi ni Estela ang kanyang mga plano para sa kanilang mga palabas, nakatanggap siya ng tawag mula sa opisina. Lumalabas, nasangkot siya sa pag-iwas sa buwis, at nahuli ng tanggapan ng buwis ang kanyang mga kalokohan.
Muli siyang ginawa nitong bato, ngunit pinindot ng isa sa kanyang mga assistant ang isang botones na nagpapalipad sa kanya pabalik sa kanilang planeta. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay naiwasan ang krisis, ngunit ang kanilang bahay ngayon ay may higanteng butas sa kisame. Isang araw, dumating sa Earth ang isang mukhang misteryosong blonde at nagpas siyang manatili dahil mapayapa ito. Samantala, dinadala ni Justin kay Lala ang allowance ngayong buwan at pinayuhan siyang huwag itong sayangin ng isang beses. Pagkatapos, dumating si Mekan na may dalang tsaa, at sabay-sabay silang uminom. Nang banggitin ni Justin na hindi niya nakita si Rito sa paligid, ipinahayag ni Mekan na siya ay namimili para sa kanya. Napagtanto ni Mekan na nakalimutan niyang ibigay sa kanya ang buong listahan, kaya nagpa siya si Lala na sundan siya, dahil kailangan din niyang mamili para sa kanyang sarili. Gayunpaman, pinigilan siya ni Justin na umalis dahil sa tingin niya ay sasayangin niya ang lahat ng kanyang pera. Samantala, nakatagpo ni Rito si Harona sa labas ng tindahan, na narito upang bumili ng ilang bagay. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinanong ni Rito kung gusto niya ng tulong, at masayang pinayagan siya ni Harona na sumali. Pagdating sa loob, tumingin si Harona sa mga tasa ng tsaa habang si Rito ay abala sa pagtingin ng kanyang mga tasa. Pagkatapos niyang bumili, sinabi ni Harona na mayroon siyang plano sa mga babae at hiniling siyang sumali, ngunit kailangan siyang tanggihan ni Rito dahil marami pa siyang dapat gawin. Pansamantala, sina Justin at Lala ay nakalock-in sa isang nakakasira na bersyon ng rock paper scissors para magpasya kung sino ang mahihirang na mag-shopping kasama si Rito, para lang imungkahi ni Mekan na magkasama silang dalawa. Habang pauwi si Rito dala ang lahat ng ipinakuha sa kanya, itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang takoyaki food at kumuha ng ilang stock sa daan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nakita niya ang tunay na merienda, ang misteryosong blonde na babae na may pulang-pulang mata. Nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya, ipinapalagay niyang nagugutom ito at inalok siya ng takoyaki. Pagkatapos matikman ito, sinabi niya na kakaiba ang pagkain ng Earth, pagkatapos ay agad na lumingon kay Rito at sinubukan siyang atakihin. Ibinunyag niya na hinahanap niya siya dahil may humiling na alisin ang maruming mukha nito sa planetang ito. Habang tumatakbo si Rito para sa kanyang buhay, hinabol siya ng blonde at humanga sa mga kasanayan sa pag-iwas ni Rito. Sa kalaunan, na-corner niya si Rito sa pader at tinanong kung bakit siya tumatakbo sa halip na lumaban. Habang iniswing niya ang kanyang sandata, nagpakita si Justin at hinaranggan ang kanyang pag-atake. Tinanong niya kung sino ang kanyang kino-cosplay, at ipinakilala ni Justin ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ni Princess Lala. Dahil si Justin ang nasa daan, walang choice ang blonde kundi ang labanan siya, na nagtulak sa dalawa na magsagupaan ng mga espada. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lala sa eksena, at pinunan siya ni Rito sa lahat. Biglang nagpakita rin si Mikadyo at inihayag na ang blonde ay si Yami, na may codename Golden Darkness. Idinagdag pa niya na may kapangyarihan ang babae na gawing sandata ang anumang bahagi ng kanyang katawan, at hindi ligtas na lumaban sa kanya dahil isa siyang high-class assassin. Para sa kadahilanang iyon, nagpa siya si Mikadyo na umalis palabas doon at sinabihan silang bumisita kung kailangan nila ng tulong medikal. Samantala, ginagamit ni Yami ang kanyang transformation powers para mapabilib si Justin, na nabighani sa kanyang mga kakayahan kaya nagpa siya siyang sumisid muna sa isang bukas na gutter. Pagkatapos ay ibinalik ni Yami ang kanyang atensyon kay Rito, ngunit hinamon siya ni Lala sa isang tunggalian upang ipaghiganti si Justin. Gayunpaman, lubos na alam ni Yami na si Lala ay isang talunan na prinsesa na walang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Sa kabila ng kanyang mga babala, hindi nagpatinag si Lala, at nagsimulang mag-away ang dalawa sa gitna ng lungsod. Sa gitna ng kanilang pakikibaka, napadpad si Rito sa isang pambabaeng sauna, kung saan siya sinipa. Habang papalabas siya roon, pinaputukan siya ni Lala, na talagang maaaring gumamit ng ilang pagsasanay sa layunin gamit ang kanyang canyon ng bubblegum. Habang iniiwasan ni Yami ang kanyang mga pag-atake, napagtanto niyang matamang pinagmamasdan siya ng punong guro mula sa kalye at binibigyan siya ng isang magandang matandang pagpapahirap dahil sa pagiging walang modo. Habang siya ay na-distract, ginagamit ni Lala ang isa pa sa kanyang mga imbensyon para pigilan siya, ngunit madali siya nakalaya gamit ang kanyang pagbabago.
Tinanong niya si Lala kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan niyang protektahan si Rito, na sinasabing isa itong masamang lalaki na gumagamit sa kanya para sakupin ang Devilok. Nang ipaliwanag ni Lala na si Rito ay hindi tulad ng iniisip niya, naisip niya na magiliw siyang nag-alok ng kanyang merienda, ngunit hindi siya maaaring tumigil dahil tinanggap na niya ang misyon. Sinabi ni Yami ang kanyang katapatan sa trabaho, na sinasabing ang isang nakakulong na prinsesa ay hindi kailanman mauunawaan kung ano ang sa labas ng palasyo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Lala na ito mismo ang dahilan kung bakit siya napunta sa Earth, upang makaranas siya ng mga bagong bagay. Sa sandaling iyon, isang UFO ang dumating, at lumabas ang isang alien na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Lacospo, na nagutos kay Yami na mabilis na tapusin si Rito. Ibinunyag ni Lacospo na siya ang nag-hire ng assassin girl para pakasalan niya si Lala, ngunit winasak ni Lala ang kanyang mga pangarap sa pagsasabing hinding-hindi siya magpapakasal sa isang taong mukhang mutated na gulay. Habang sinisimulan ni Lacospo na sisihin si Yami para sa gulo na ito, napagtanto niyang hindi tumpak ang impormasyong natanggap niya tungkol kay Rito. Rule of thumb niya na ang kanyang employer ay dapat magbigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa target, ngunit dahil siya ay pinagsinungalingan, hindi na niya matutupad ang kahilingan. Nadismaya si Lacospo at nagpatawag ng isang higanteng palaka upang tapusin silang lahat. Pagkatapos ay pinaatake niya ang palaka kay Yami, na ginawang nasira ang ilan sa kanyang mga kasuotan. Habang ibinunyag ni Lacospo na ang laway ng palaka ay natutunaw ang mga damit, natakot si Pesky dahil ang palaka ay likas na predator ng kanyang uri. Sinubukan ni Yami na hiwain ito gamit ang kanyang sandata ngunit nabigo ito, napunta lamang na bumagsak sa mukha ni Rito. Habang siya ay na-distract, binigyan siya ni Lacospo ng backshot, para lang tumalon si Lala at kunin ito para sa kanyang sarili, na nasira ang kanyang kasuotan. Kapag masyado nang nasasabik si Lacospo, sa wakas ay tumalon si Rito at sinuntok siya, para lang itaboy siya ng palaka. Habang ang palaka ay malapit ng durugan si Rito, ibinalik ni Lala ang kanyang mga damit at lumipad upang talunin silang dalawa. Nang wala na sila, tinanong ni Yami kung bakit siya pinrotektahan ni Lala kahit na magkaaway sila. Ipinaliwanag ni Lala na ito ay dahil kasalanan ni Lacospo ang lahat, at hindi niya ito mapapatawad sa pagiging malupit sa isang cutie na tulad niya. Ito ang unang pagkakataon na may tumawag kay Yami na cute, na ikinamulan niya. Pagkatapos ay hiniling ni Rito sa kanya na ihinto ang pag-atake sa kanya dahil wala na si Lacospo, na nagmumungkahi na bumalik siya sa kalawakan. Gayunpaman, ang likas na katangian ng kanyang trabaho ay pumipigil sa kanya sa pag-alis sa Earth, kaya dapat siyang manatili hanggat nabubuhay si Rito. Makalipas ang ilang araw, isang sports festival ang gaganapin sa paaralan, at maganda ang mood ni Rito dahil dito. Lumalabas, ang lalaki ay nangangarap na manalo sa sports event, umaasa na sa wakas ay makukuha niya ang magandang sesyon kay Harona. Di nagtagal, lahat ng mga estudyante ay nagtitipon sa bakuran ng paaralan, at ginagamit ni Saki ang pagkakataong ito para igiit ang kanyang numero 1 katayuan sa kagandahan sa mga kababaihan. Hindi lang iyon, hinahamon din niya si Lala sa panibagong showdown, confident na hindi siya matatalo sa kanya. Habang ang lahat ng mga mata ay nasa kanilang dalawa, ang tanging focus ni Rito ay ang magustuhan siya ni Harona. Pagkatapos nito, pinipilit ng punong guro ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng isang warm-up routine na idinisenyo lamang para gawin ang mga babae na mag-post na magpapablush sa isang yoga instructor. Mamaya, ang unang kaganapan ng sports festival, ang Boys Scavenger Race, ay magsisimula, at ang kapitan ng basketball team, si Micho, ay tiwala na siya ay magtatakda ng isang bagong world record. Si Rin ay nakikilahok din sa karera, kaya maaari niyang talunin si Rito at sa wakas ay patunayan ang kanyang pagkalalaki kay Lala. Sa pag-aakalang ito ay isang 100-meter marathon, tumakbo si Rin at mabilis na kumuha ng card na nagsasabing kailangan niyang maghanap ng isang maalamat na espada mula sa isang lugar sa mundo. Pagkatapos niyang umalis sa paaralan para maghanap, bumunot si Micho ng card na nagsasabing kailangan niyang hanapin ang puso ng tunay na magkasintahan. Agad na nilapitan ng lalaki si Lala at hiniling na ibigay sa kanya ang kanyang pagmamahal, ngunit tinanggihan siya ni Lala, sinabing ang kanyang hininga ay amoy basura. Pagkatapos nito, kumuha si Rito ng isang card mula sa kahon at nabigla na malaman na kailangan niyang makahanap ng ilang bagong fan ng Bunny Girl Group. Nang magsimula siyang magpanik,
Ibinato ni Lala sa kanya ang isa sa kanyang mga imbensyon upang tulungan siyang mahanap ang anumang hinahanap niya. Itinulak nito si Rito sa kinatatayuan ng mga babae, kung saan maginhawa niyang nabangga si Harona, na hinawakan ang kanyang asset sa proseso. Matapos siyang mapaalis ng sampal ni Harona sa paaralan, opisyal na nagsimula ang scavenger hunt. Pansamantala, hinamon ni Saki si Lala sa isang showdown sa isang kakaibang ginawang obstacle course, na nagpapakita sa mga babae ng kanilang pinakamalaking takot. Hinarap ni Yu ang balakid ng hindi pagsang-ayon ng kanyang mga magulang, ngunit nagawa niyang alisin ito. Hinaharap ni Harona ang balakid ng pagiging single mother ngunit tinatakasan ito. Si Saki naman ay nahaharap sa balakid na umibig sa isang kriminal at kailangang maghintay ng 20 taon para matapos ang paghatol. Gayunpaman, nabigo siyang maalis ang balakid at tinanggal siya sa karera. Sa wakas, nahaharap si Lala sa balakid na kailangan niyang bayaran ang utang ng kanyang asawa gamit ang kanyang katawan, ngunit naging girl boss siya at tinapos ang karera. Ang susunod na event ay ang mixed relay, at kumpiyansa si Saki na kaya niyang talunin si Lala sa isang ito. Gayunpaman, nawasak ang kanyang mga pangarap nang malaman niyang hindi man lang sumasali si Lala. Si Rito, sa kabilang banda, ay nakikipagtulungan kay Harona at umaasa na magkaroon ng koneksyon sa kanya sa pamamagitan ng pagtutulungan ng magkasama. Sa pagsisimula ng karera, nanguna si Yu, na pagtanto lamang na nawawala ang susunod niyang runner. Ang kanyang kapareha ay dapat na si Rin, na naghahanap pa rin ng maalamat na espada para sa scavenger hunt. Tila nawala ang lahat ng pag-asa hanggang sa magpakita si Rin na mukhang isang up-Elden Ring build, at kinuha ang baton mula kay Yu. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas na may hawak na espada at tumakbo sa lahat ng iba pang mga runner. Sa kalaunan, nawalan siya ng balanse at nalaglag ang kanyang espada, na napakalakas kaya hinati nito ang buong paaralan sa dalawa. Habang malapit nang mahulog si Rito, nagpakita si Harona upang mag-alok ng kamay, ngunit nahawakan niya ang kanyang asset sa halip, na nakakuha ng isa pang sampal. Kinansela ang buong karera dahil sa pagkawasak, at ang kaganapan ay ipinagpaliban hanggang sa susunod na sport cavalry fight. Habang nababalisa si Rito sa kanyang mga nararanasang kamalasan, nalaman niyang nasugatan ang miyembro ng team ni Harona, na nag-iwan sa kanya ng lugar upang sumali sa kanyang team. Lumalabas, ang sport ay mixed cavalry, or ang ilan sa mga miyembro ay kailangang mga kabayo habang ang iba ay sumasakay bilang isang kabalyero. Upang magdagdag ng isa pang twist, pinagawa ni Saki ang kanyang mga magulang ng isang higanteng pool sa gitna ng paaralan, kaya ang lahat ay kailangang naka-swimsuit para sa fan service. Sa pagsisimula ng labanan, ang magkabilang koponan ay nagmarcha patungo sa isa't isa hanggang sa maglabas si Saki ng mga drone na sumisira sa mga swimsuit, na iniwang walang suot ang mga babae. Plano niyang itapon ang lahat sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang mga katawan, ngunit si Lala ay nasa tabi niya si Peki, na muling lumikha ng kanyang swimsuit. Nang makita ito, pinalakas ni Saki ang intensity ng mga drone, na nagdudulot ng kaguluhan, na sa huli ay natambo si Harona. Habang dinadala siya ni Rito palabas ng pool, nahuli si Saki sa sarili niyang bitag, na nagpapahintulot kay Lala na manalo sa kaganapan. Gayunpaman, inilabas ni Saki ang kanyang trump card, isang malaking bola para sirain ang buong paaralan. Samantala, nagising si Harona sa infirmary at nalaman na dinala siya ni Rito hanggang dito. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Rito para sa lahat ng mga sakuna sa buong araw, ngunit sinabi sa kanya ni Harona na huwag mag-alala na para bang natutuwa siyang hinawakan din ang kanyang mga asset. Sa sandaling iyon, ang malaking bola ay nahadya's kina Rito at Harona, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang maiwasan ang isa pang sakuna. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Lala na nakaupo sa ibabaw ng bola, masaya na nanalo sa buong event. Sa ibang lugar sa kalawakan, lumalapit ang ilang spaceship sa isang planeta at nagpapadala ng mga missile para pasabugan ang ibabaw nito. Sa lupa, ang lahi na kilala bilang ang Tribong Camareno ay nagtatanggol sa tirahan nito mula sa pag-ataking ito. Sa sandaling iyon, isang solong sasakyang pangkalawakan ang dumaong sa ibabaw, at ang mga pulang higanti ay nagulat sa kapangyarihan ng lalaking ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lucian ng Devilok, ang kataas-taasang pinuno ng Sansinukob. Sa pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan, inaalis niya ang buong tribo ng Camareno kasama ang kanilang planeta. Sa Earth,
Nasa klase si Rito na iniisip ang kanyang pang-araw-araw na buhay nang hindi sinasadyang mabangga siya ni Harona. Habang siya ay bumangon upang humingi ng tawad sa kanya, ang dalawa ay awkward na nagkatitagan hanggang sa ang iba pang mga babae ay sumugod sa kanila. Kasunod nito, pumasok si Lala na may dalang isa pang imbensyon na nagpapawala ng kanilang mga damit. Kinabukasan, nagising si Rito na nakatitig sa kanya ang mga asset ni Lala at nalilito gaya ng dati. Mamaya, sumama sila kina Mekan at Justin sa almusal, at tinanong ni Rito si Justin kung bakit siya narito muli. Pagkatapos ng almusal, ipinaliwanag ni Justin na habang humihigop siya ng mainit na kape sa kanyang ship, nakatanggap siya ng apurahang mensahe mula sa hari ng Develop. Tinanong siya ng hari tungkol sa Earth at kay Lala, at sinabi sa kanya ni Justin na medyo mapayapa ang mga bagay dito. Binanggit ni Lucian na ang kanyang pananakop sa planetang Camareno ay natapos ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan, kaya gusto niyang bisitahin ang Earth sa kanyang libreng oras. Hindi pa rin nakikita ni Lucian kung anong klaseng lalaki si Rito, kaya gusto niyang makasigurado na si Rito ay kapareha ng kanyang anak. Inutusan ni Lucian si Justin na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang pagdating, ngunit nagpa siya ang lalaki na sabihin pa rin kay Rito, alam kung paano siya isang laging talunan. Sinabi sa kanya ni Justin na si Lucian ang pinakamataas na pinuno ng Sansinukob, at ang tanging layunin ng kanyang pagbisita ay subukan ang kanyang magiging manugang. Ito ang dahilan kung bakit si Rito ay dapat na magbantay sa lahat ng oras, at iwasan ang pagdikit ng kanyang mukha sa mga asset na hindi nag-aalala sa kanya. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, hiniling niya kay Lala na huwag damaykit sa kanya, ngunit tumanggi si Lala na makinig, tulad ng bawat babae. Nagsimulang mag-isip si Rito kung anong uri ng tao si Lucian, nag-aalala na baka siya ay kahawig ng isang hari ng demonyo. Gayunpaman, dahil si Lala ay mukhang isang normal na babae sa Makati, naniniwala si Rito na ang kanyang ama ay dapat ding magmukhang isang pogi na tila artista. Sa kabila ng hitsura ng lalaki, siya ay magiging isang tunay na sakit para kay Rito dahil nasakop niya ang mga planeta sa kanyang bakanteng oras. Plano ni Rito na pahangin siya sa pamamagitan ng pagiging taos-puso at pagpapakita ng kanyang tunay na damdamin, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang tunay na damdamin ay namamalagi kay Harona. Sa sandaling iyon, nakasalubong nila si Harona sa daan, at si Rito ay nagsimulang mamula, nakikita kung gaano siya ka-cute. Mamaya sa klase, nag-iisip si Rito tungkol sa kung paano nagbago ang kanyang buhay mula nang magpakita ang alien princess sa kanyang bathtub. Sa kabila ng kaguluhan, tinatangkilik pa rin ni Rito ang gayong mga sandali at nangakong isasabuhay ang kanyang buhay ayon sa kanyang moral. Pagkatapos ng klase, nagpakita si Saki kasama ang kanyang mga kasamahang babae para kunin si Rito bilang parusa sa mga aksyon ni Lala. Si Yu ay humahadlang upang mapanatili ang kapayapaan, ngunit ginapos siya ni Saki gamit ang lihim na pamamaraan ng pagropang ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Rito na pakawalan siya, ngunit mas humihigpit ang lubod. Gayunpaman, hinahayaan siya ni Saki para sa araw na ito para malaman niya kung paano palayain si Yu ng mag-isa. Pagkatapos, sinubukan ni Rito ang lahat ng kanyang makakaya na tanggalin ang tali, ngunit nauwi lamang sa pagbibigay ng ilang karapat-dapat na fan service. Kapag nabigo siya, pinakita ni Lala ang kanyang sariling imbento na gunting, ngunit napunit din ang damit ni Yu. Mabilis siyang niyakap ni Rito upang takpan ang kanyang asset hanggang sa bigyan siya ni Harona ng jacket. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Rito, walang kamalay-malay na may nakabantay sa kanya mula sa malayo. Nang maglaon, pinatumba siya ng isang tao mula sa hagdan at napunta sa hindi pa natukoy na teritoryo ng isang babae. Mabilis siyang humingi ng tawad, ngunit ang babae pala ay babae na si Rin, na gustong gumawa siya ng higit pa. Sa pagtingin sa likod, nakita niya si Yami na nakatayo sa hagdanan, na nagbabala sa kanya na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay dahil hinahabol pa rin siya nito. Tinanong niya kung bakit siya naririto, at sumagot si Yami na madaling gumawa ng pagpaslang sa mga paaralan, kahit sa ibang bansa. Nang banggitin ni Rin na lumalabas na ang kanyang Andes, pinasuntok niya ang kanyang buhok at napatumba siya. Pagkaalis niya, tiningnan ni Rin si Rito, walang kamalay-malay na may nakatingin sa kanila mula sa koridor. Nang maglaon, tinulungan ni Rito si Harona na ilabas ang basura, at habang nasa daan, pinag-usapan ng dalawa ang lahat ng mga ligaw na bagay na nangyari mula nang magpakita si Lala.
Binanggit ni Rito na nagdulot siya ng maraming problema para sa lahat, ngunit naniniwala si Harona na naging mas masaya ang paaralan mula nang sumali si Lala. Dahil sa sandaling iyon, nagpa siya si Rito na sabihin kay Harona na palagi siyang may gusto sa kanya, para lamang magambala ng isang anunsyo sa paaralan na humihiling sa kanya na bisitahin kaagad si Mick Adyo. Tumungo si Rito sa rooftop, kung saan ipinakilala siya ni Mick Adyo sa blonde na nagmamasid sa kanya buong araw. Tinanong niya kung sino siya, ngunit umalis si Mick Adyo, binabati siya ng swerte. Pagkaalis niya, nagsimulang makipaglaro ang blonde kay Rito at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga larawang kuha niya sa kanya sa buong araw. Sinabi niya na interesado rin siya sa kanya at sinusubukan niyang ikis siya. Biglang-bigla na lang siyang natamba, at isang lalaking mukhang emo ang nagpakita sa likuran niya, na nagpapaliwanag na si Rito ay nabigo sa pagsusulit. Kapag hindi nakuha ni Rito ang punto ng lalaki, napagtanto ng lalaki na siya ay, sa katunayan, isang talunan sa kanyang hitsura. Inihayag niya ang kanyang buntot upang maunawaan niya, ngunit ipinapalagay ni Rito na siya ang nakababatang kapatid ni Lala. Hindi makayanan ng lalaki ang kanyang kawalang isip at sa wakas ay ipinahayag na siya si Lucian, ang ama ni Lala at ang hari ng Develop. Ang nakakatakot na imahe na nasa isip ni Rito ay nabasag, ngunit si Lucian ay nananatiling mahigpit, na nagpapakita na siya ay labis na nadismaya sa kanya. Nang ipaliwanag ni Rito na pinilit siya ng blonde, hindi maintindihan ni Lucian kung bakit nahulog si Lala sa isang talunan na katulad niya. Tinanong ni Lucian kung ano ang isang bagay na maaari niyang gawin para kay Lala, ngunit nalito si Rito at nabigong sagutin ito. Nang tanungin kung mahal pa nga ba niya si Lala, lumilipad ang isip ni Rito kay Harona, na nagpaunawa kay Lucian na ayaw niya sa kanyang anak. Hinawakan niya siya sa kwelyo at nagpas siyang tapusin siya kasama ang buong planeta. Gayunpaman, napagtanto na ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay masasawi kasama niya, sinubukan ni Rito ang kanyang makakaya upang lumaban. Sa kalaunan, nagpakita si Lala at pinigilan ang kanyang ama na sirain ang buong planeta mula sa pag-iral. Lumapit siya kay Lucian at tinanong kung bakit niya sinasaktan si Rito, at sinabi ng lalaki na ito ay dahil hindi siya bagay para sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Lala na desisyon niya ito, at napagpasyahan na niya na si Rito ang pinaka-espesyal na tao para sa kanya. Matapos niyang ipahayag ang kanyang pag-ibig, naantig si Lucian at binigyan ng oras si Rito hanggang sa kanilang pagkikita upang mapalago ang isang pares. Kung mabibigo siyang maging lalaki, wawasakin ni Lucian ang buong planeta at aalisin si Lala laban sa kanyang kalooban. Noong gabing iyon, ipinaliwanag ni Mekan ang lahat kay Justin, at idinagdag na nagkulong si Rito sa kanyang silid mula nang ang kapalaran ng buong planeta ay naging maraming dapat panghawakan. Iminumungkahi ni Justin na hayaan siya sa ngayon, ngunit labis na nag-aalala si Lala para sa kanyang kapakanan. Matapos pag-isipang mabuti, sa wakas ay lumabas si Rito sa kanyang silid at ipinangako kay Lala na siya ang magiging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili para sa kanya. Naniniwala siyang malulutas niya ang hidwaan sa kanyang puso kung susubukan niya, at pagdating ng panahon ay matatanggap na rin niya sa wakas si Lala bilang asawa.